Kung ang grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian ang tatanungin, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod po yan ng sesyon sa Senado kanina na dinuluhan ng Solid Block 11. Or 12. Sorpresa naman kanina para sa lahat ang pagiging present bigla ni Senator Chis Escudero, dahilan para makabuo ng 12 attendees sa plenaryo at mabuksan ang sesyon ng Senado. At ang kanilang first order of business, bakantihin lahat ng posisyon kabilang ang Senate presidency. Narito ang aking report. Surpresang dumating si Senator Chis Escudero sa sesyon ng Senado. Nagtayuan ang mga senador sa plenaryo at kinamayan siya. Agad umakyat sa rostrum si Senator Win Gatchalian para formal na i-resume ang sesyon ng Senado. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Saka tumayo si Senator Tito Soto at dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Dito na inihalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore para palitan si Senator Loren Legarda at maging acting Senate President. Itinalaga na rin ang mga bagong chairpersons ng mga komite. Nangyari ang mga yan sa ikatlong araw na no-show pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano at ang Majority Bloc. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. In the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Pinaliwanag din ni Gatchalian na ang 12 na senador na bumubuo ngayon ng new majority ay may legal na basihan. Binase ang 12 sa 22 senators at hindi sa 24. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Kasunod yan ang pagkatago ni Senator Bato de la Rosa at pagkakakulong ni Senator Jinggoy Estrada. Gayunman, hindi sila makapaghalal ng bagong Senate President dahil base sa Senate rules, 13 pataas talaga ang numero para makapag-elect ng leader ng Senado. Sa kabila niya, nanindigan ang bagong majority bloc na kasamang nabakante ang posisyon ng Senate President. Si Senator Alan Cayetano, is he still the Senate President? Kasi acting Senate President lang si Senator Win. Can you clarify, sir? No, he's no longer the Senate President dahil dineclare na po all seats vacant ni Senator Soto because of the quorum. Hindi po kami makapag-elect ng Senate President, so vacant po siya ngayon dahil you really need 13. 12 lang ho kami. Maging si Senator Ping Lacson iginiit na hindi na Senate President si Cayetano. Kwento pa ni Senator Erwin, hindi na masaya si Escudero sa ginagawang pambuboykot ng mayorya sa sesyon, kaya pumasok na raw si Escudero. Kasi sabi nga niya, iba ka na kasi yung pinaglalaban nila. Number 2, nakakahiya, yung sentiment niya, pareho sa sentiment ng Solid Block 11, ngayon sa Solid Block 12 na pareho namin na we have to work. Hindi yung being paid to protect someone. Si Senator Raffy Tulfo naman sinabing si Escudero ang nauna niyang sinabing gustong kumalas sa mayorya. May mensahe si Tulfo kay Cayetano. Sorry na lang. Alam mo naman, sometimes you win, sometimes you lose. Sa isang pahayag, sinabi ni Escudero na hindi nakatanggap-tanggap ang Senate impasse. Kapag sumusobra na ang political division at napipigilan na ang kanilang mandato na magtrabaho, kailangan na raw magkaroon ng tapang para unahin ang institusyon kesa sarili. Sa ngayon, sinabi ni Gatchalian na ang mahalaga, nagtatrabaho na ulit ang Senado. Ngayon, meron tayong functioning Senate na kung gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabindin na legislation. So, kailangan magtrabaho. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.